ready sa kuan meeting season. Magkano yung isa niyan? Itong broadcast na to, yung bloodlines nito is lemon hats, yellow-legged hats. Kung bibili ka sa akin ng ganitong klaseng broodcock, it will cost you 30,000 yung tryo. So it means yung tryo is isang broodcock, dalawang inahin. So sa nakuha ko sa GTO, i-try ko dito sa broodcock dito for preparation sa breeding ko this season. So injekan ko siya ng 0.5 para sa katawan niya na ready siya for breeding season. Kasi itong broodcock na to is kailangan ko ng 10 inahin sa kanya. So kailangan ko dapat malakas yung katawan niya. So to prove to you na ang GTO hindi siya toxic. Okay? Para makita niyo talaga na hindi siya kolto na yung tinatawag sa iba na kolto, yung GTO. So, improve ko yun. Itong broodcock na this cost 30,000. I-injikan ko siya. So, ismi sa akin is breeder ako. So, nagbibenta ako. Sulugin ako. Kung mamamatay yung broodcock ko. So, ipoprove ko siya. Papakita ko sa inyo. Okay. Okay. So, itong GTO na to. Ito yung GTO na kinuha ngayon nasa Davao to yung kuha niya. Hindi to sa ibang bansa, kundi dito rin to sa Pilipinas. So, it costs 700 pesos for 250 ml na GTO. So, para makita nyo na walang halo talaga to. Galing sa kanila. Bubuksan ko. Okay. Papakita ko sa inyo pagbukas. Papakita ko sa inyo yung silyo. Nandito yung silyo. Walang butas kahit igano natin na walang tulo yan. So it means bago yan na bagong kuha ko sa kanila. Papakita ko sa inyo yung sirens. Itong sirens na to, lalagyan ko siya ng 0.5. Sa lahat ng sabongero, so alam ng sabongero na 0.5 is tama na siya sa isang broodcock for once a week, i-injikan ko siya para maganda yung kuha niya, similya niya. So dili lang hindi lang ito ngayon na injikan ko siya. Kundi ginagamit ko na siya, papakita ko lang sa iyo na proven siya. Okay. Walang tulo, ha? Pakita ko sa inyo. Okay. Yung 0.5. Kita ko sa iyo yung 0.5. Oh, 0.5 na siya. Wala pa siyang 0.5, no? So ginamitan ko siya ng ganito. So nakita nyo na siya na nag-0.2 na. So pakita ko siya nag-0.3 na siya. Kasi oil kasi siya. So kasi si oil, so medyo mahirap sa sipsipin siya ng mahirap sa sipsipin ng needle na magkuha lang siya ng 1 ml. So kailangan mo siya pabalik-balik para masipsip siya. So malapit siya ng 0.5, 0.4, 0.5 na siya. So kulang ako ng 0.5. 0.05 pala. Okay, 0.5 na siya, ha? Kita niyo na 0.5. Okay? 0.5. Okay, i-inject ko siya sa manok. So kung ikaw sa mumira, alam mo na kung saan siya i-inject, kundi sa pitso. Hawak ko siya sa handler ko. Iayos ko na siya, papakita ko sa inyo na i-injectan ko siya. So sa pitso tayo mag-inject kasi muscles to eh. So minerals kasi ito, i-injectan ko. Kita ko sa iyo, i-injectan ko yan. So, uubusin ko itong 0.5 para maniwala kayo hindi siya toxic, ha? Okay. Kung toxic to is mamatay yung manok kaagad. So,
Imamassage ko siya para kumalat ka agad yung GTO doon sa ilalim. Imamassage ko siya, then ilagay ko siya sa Scotchman. Okay. Ilalagay ko na yung manok. So, tingnan natin after ilang minutes kung toxic siya is mamatay ka agad. Madali lang mamatay yung manok eh. Kahit init is 30 minutes lang sa itong patay na siya. How much more kung toxic siya? So yung manok is pulang-pula pa rin siya. No? So tumatay pa yung manok. Tatay yung manok. So ibig sabihin ko, so okay siya, wala siyang dinamdam sa sarili niya. Siguro kung isang tao kung mag-toxic siya, mamatay na siya kaagad. So makikita mo kung yung manok is meron siyang dinadamdam is hindi siya gigiri sa kalaban niya. So gumigiri siya sa kalaban niya eh. So bumuporma siya. So it means okay yung katawan niya. Di ba? Pagkatapos ng inject makikita natin eh. Kung meron siya dinadamdam, ayaw na ayaw niya paluin yung kalaban niya pero gusto gusto niya. Gusto gusto niya. Gusto niya paluin ang kalaban oh. So it means mineral siya. At the same time oil siya. So walang dinadam yung manok. So kita-kita mo yung manok, oh, gumigiri pa yung manok. So ibig sabihin to na wala siyang dinadam na sa katawan niya. So ngayon para maniwala kayo, kukunin ko yung manok, ikakahig ko sa isang manok. Kung may lakas ba siya. Dito dong, kahig dong. Okay, kahig. So kumakahig siya. O, tapos lumilipad. Okay, so sabihin dito is wala siyang dinadam sa sarili niya. Isa to sa paraan na makita mo na walang dinadam. Okay. So ganun yung manok basta sinubukan ko sa GTO. So okay naman siya, so wala akong naging problema. Pati sa ipot niya, sa katawan niya lalong lumalaki. Gumaganda yung katawan niya. So marami kasi nagsasabi na makakasira daw siya yung GTO pero sa akin hindi. So sa next na derbies ko, itatry ko siya na siya yung magiging supplement ko sa kanya. Kasi lalakas yung palo ng manok. Okay, thank you.